you look at the person beside you, tell that person something positive. Again, ulitin ko. Tell that person something positive. Tignan mo siya mula ulo hanggang paa at pagsabi ka ng something positive sa kanya. Can you do that? Can you do that? Yung iba, hirap na hirap mag-isip, ano? Parang hindi natural. Amen. Welcome to the feast. Welcome to the happiest place here in Bacoor. Napansin niyo ba yung buong team natin dito sa Harare ay puro young people? Did you notice that? Lahat sila nakaputi, ano? Tapos yung youngest sa kanila nakaitim. Hindi niyo na-get. Siya yun. Oh yeah. Welcome to the happiest place here in Bacoor. Welcome din po kasi itong lugar na ito. Alam niyo, meron ako ng balita. Tanungin niyo kung ano. According to Chismishology, ang Feast Bacoor daw is a place of rest. Ang Feast Bacoor daw is a place of refreshment. Ang Feast Bacoor daw is a place of recharging. Tama ba yung chismis? Are you sure? Sabihin mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, dito sa Feast Bacoor. Louder please, sabihin mo, dito sa Feast Bacoor. Mamaya pa ka. Ay, iba yung dating, ano? Parang iba yung dating. Okay? Ngayong araw na ito, we're going to talk about God's Kingdom. Pagsabi na, God's Kingdom. Napakahirap i-explain noon, pero susubukan namin i-explain kasama yung co-preacher ko ngayon. At sisimulan ng co-preacher ko, pag hindi niya na kaya, tatry ko mamaya. Okay ba yun? Can I call on my co-preacher for the day, Brother Lloyd of King? Come on, bro. Morning. Morning. I'll say a word, okay lang ba? And you think of a thing that first pops into your mind. Okay? Like for example, kutsara tinidor. Get? 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 Yes. Game? Birthday. Tama. Some iba nag-isip balloon, yung iba gift. Apple. Pine, oranges, red, lechon, no? Love. What? Heart. Sometimes, brothers and sisters, when we think of love, ang iniisip natin is heart. Tama mo lang siya. Heart, no? Kaya lang, wala. It's just hanging. Dapat, pag isip mo ang love, ipili ka ng katandem mo. Dapat ang katandem natin si God. For God is love. Amen? I invite you to pray our favorite prayer in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Raise your hands if you want to. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healing and miracles. Today I open myself to God's word, so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name. Amen. Mark 1 verse 15, it says, can we read it all together, please? The kingdom of God has come near.
The kingdom of God has come here. Can you sit down for a while? Sit down for a while. Throughout the gospel, palagi natin na-encounter yung kingdom of God. Ano ba yun? We read it so many times in the gospel, we think, siguro malamang importante to. Importante to kay Jesus. And you're right. Importante siya. And actually, the core of His message is, it is His battle cry. It's the ultimate purpose why Jesus came into the world. And He asked us to make it our purpose too. Pero, if it's so central, bakit hindi natin naiintindihan ito, nalulubusan naiintindihan? Some of us, when ask what is kingdom of God, some of us say it's heaven. Yeah, heaven is a part of the kingdom, pero heaven doesn't define the kingdom. Allow me to tell you, to explain to you the kingdom of God in two steps. First one, I was going to give you the preliminary definition, and the second one, I was going to give you the practical definition. The preliminary definition, yung unang definition of the kingdom of God is allow God to do what He wants to do with you. Ano yun? Pakiulit. Allow God to do what He wants to do with you. The preliminary definition simply means that where God is king, where God calls the shots, where His will be done. In the Our Father, we say, Thy kingdom come, Your will be done on earth as it is in heaven. If you are a part of God's kingdom, you follow God's will. Pero ano ba talaga yung God's will? Naalala ko tuloy yung kaibigan ko si Jack. Si Jack, one time naglalakad siya. Siguro na-share ko na ito before. I'm just gonna repeat the story. One day, Jack was walking along the edge, along a cliff, and nakalapit siya masyado doon sa edge. E nahulog siya, only to break his fall, holding to a branch. Nahulog si Jack. Nakakapit si Jack ngayon doon sa branch. Pagtingin niya ni Jack sa ilalim, nakita niya mataas. Mga almost 100 feet pababa. Pagtingin ni Jack pataas, nakita niya it's too steep to climb. So he did the next best thing. Ang ginawa ni Jack was, he asked for help. Sabi niya, help! Help! Bawal daw. Anyone out there? Baka raw maikutan ng So, doon na lang daw sa napagpadaan. walang tulong na dumadating kay Jack. Pagkatapos ng sabi niya, help! Help! Anyone out there? Bigla may nagsalita. Are you okay? Sabi niya, yes, I'm okay, pero who are you? Sabi niya, I'm God. Sabi niya, God? Ikaw yan, God? God, tulungan mo ako, please ako, pag tinulungan mo ako, Lord, magpapago na ako, magpapakabait na ako. Sabi ni God, easy with the promises, Jack. Ang una natin gawin is let's get you down from there. Sabi niya, oh, yes, Lord. Sabihin mo lang kung anong gusto mong pagawa sa akin. Gagawin ko. Sabi ni God, let's go. Let's go. Then there's a moment of silence. Pagkatapos nun, sabi ni Jack, help! Help! Anyone else out there? Brothers and sisters, sometimes we ask for the will of God, pero when we're being directed, sometimes it's too hard for us, it's too difficult to let go, no? Have you ever felt like Jack? We say that we want to know the will of God, but when we find out what it is, we can't handle it. It sounds too scary, it's too difficult. We decide to look somewhere else. Let's pray. Can I invite you to stand? Let's pray. Lord God, teach us that when we let go, we find freedom and safety in your hands. Amen. Turn our hearts to thy will.
time to attend the Peace Bacoor now? First time, taas ang kamay, ayun. Welcome to the Peace. Welcome po, taas, meron ba? Huwag po kayong magugulat, ayun, welcome. Huwag po kayong magugulat dito, bago kami magsimula, meron kami ginagawa dito, tradition na po namin dito. We're so filled with God's love that we're able to share it with you. So, huwag kayong magugulat. Pag close kayo, pwede nyo akapin. Pag hindi naman, the handshake will do. Let's go around. And, yung bag. No? Let's go around. Free hugs, Smith. Let's go around, let's greet one another with a free hug or a free handshake. Please take care with your belongings now. Pakidala po, pakidala yung mga belongings ninyo, okay? Go around. Share God's love. Now, talaga. Preliminary definition of the kingdom is allow God to do what He wants to do with you. Here's the big question. What is God's will? What does God always want us to do? To answer that question, all we have to do is to know Him more. Meron raw bata nagdo-drawing. Tinanong ng tatay niya, ano yung ginagawa mo? I'm drawing a portrait of God. Sabi niya naman. Sabi ng tatay niya, wala pa naman nakakakita kay God eh. Sabi ng bata. Sabi ng bata, after this, meron na. No? Meron na. So, in order for us to know God's will, kailangan makilala muna natin siya. What is His nature? 1 John 4 verse 8 says, God is love. That is His nature. That's His essence. That's His character. That's who He is. And that's God's will. Let me give you a few analogies. No? Meron akong kaibigan, ang nature niya is mag-sleep. He can sleep sitting down, standing up. He can sleep while eating. He can sleep during talks. Tumatango-tango pa yun, pero nakadilat, pero tulog yun. No? Tingnan niyo yung katabi niyo, baka yun yun. No? Ito pa isa. Isa pang analogy, no? Ang nature ng nanay ko is magsalita. You can't stop her from talking, no? She rather talk than breathe. Before, ang favorite pastime niya before going to the renewal, ang favorite pastime ng nanay ko is gossip, no? Pero after the renewal, ang pastime na niya is, holy gossip. Last example, it's my nature to be charming. Before I say other delusionary statements, let's go back to the topic. It's God's nature to love. No one can make God stop loving because that's who He is. So, ang practical definition of kingdom is allow God to love through you. Ano yung preliminary definition? Ulitin natin yung kanina. The practical definition is to allow God to love through you. Here's my practical definition of the kingdom of God. To allow God to love through you. Pwede magkwento, may silang to.
Good Friday noon, mga 5 years ago, we're going to La Salette, sa Silang. And sa Dasma, right after Walter Mart, meron kaming, I'm with my family din, meron kaming nadaanan na batang babae, siguro she's around 9 years old or so. And parang it's 2 p.m. Mga alas 2 ng hapon, and tirik na tirik yung araw. And parang there's something wrong with the scene. Parang may mali. No? Kasi there is this little girl walking doon sa gilid ng kalsada, mainit, eh wala namang mga establishment doon. And ang isa pang napansin namin was, yung lakad niya is parang lakad na walang papupuntahan, mabagal. So we decided to stop. Pag hinto namin, tinanong namin yung little girl. Sabi namin, saan ka pupunta? Pwede ba kami tumulong or meron ka bang problema? Sabi niya, lumayas raw siya sa bahay nila dahil pinapagalitan raw siya palagi nung boyfriend ng nanay niya. So, yung little girl, I don't exactly remember kung nakapaa o yung tsinelas na suot niya, hindi magkaparehas or malaki. Basta natatandaan ko, there's something wrong doon sa paanan niya. So, ginawa namin, sinakay namin yung bata, and we gave her some money, and binabata namin siya doon sa nearest, yung parang Oplan Lakbay, yung may mga tent. So, we endorse her there. So, ano yung criteria ko? Ano yung credentials ko pala for doing that? I'm not holy. I'm not sharing this to you because I'm banal. I'm sharing this to you because I'm a big sinner, healed by God's love, and now I'm allowing God to love through me. So, if you're a Christian, your mission thank you. Maisingit lang yan. If you're a Christian, your mission is to let God love through you. Wherever you go, whatever you do, whoever you are with, be His embrace, be His touch, be His healing. And to explain even further, let's welcome our friend, our builder, Brother Boggs Bulnes. Hello, check. Pogi ako, pogi. Yung bagong sound check ngayon, pogi ako, pogi ako. 1, 2, 3, pogi ako, pogi ako. Okay. Let me pick up from here. Being a Christian isn't just about letting God ulitin natin. Being a Christian isn't just about letting God love you, but letting God love through you. Can you read that for me, please? Being a Christian isn't just about letting God love you, but letting God love through you. Sabi sa inyo, mahirap i-explain itong kingdom of God eh. Ang problema, kailangan natin i-explain to. Tanungin niyo ako, bakit? Kasi sabi nga ni Lloyd kanina, ito yung central message ni Jesus nung siya ay buhay pa. The kingdom of God. Napansin niyo ba yung gospel? Sino sa inyo nagbabasa ng Check sound. Pogi ako, pogi ako. Check. Nasaan ako? Sa gospel. Sino sa inyo nagbabasa ng Catholic readings every day? Meron ba? Right there. Napansin niyo ba yung gospel this week? It's all about the kingdom of God, right? Oh, the kingdom of God is like a fisherman throwing his net into the sea. Maraming nahuhuli, pero pagdating sa pampang, saka lang ihihiwalay yung masamang isda sa mabahong isda. Ay, pareho pala yun. Yung masamang isda sa mabuting isda. The kingdom of God is like a treasure hidden in a field. The kingdom of God is like a farmer who threw away seeds. Ganun daw yung kingdom of God. Kapatid, si Kristo, ito yung gusto niyang i-preach. At gusto ko itong ipaliwanag sa inyo, kasi baka akala nyo, kingdom of God, heaven lang.
Tama yung sagot nyo, pero kulang. The kingdom of God is this. Let me tell you something. The feast is the kingdom of God. Did you know that? Do you agree? The feast is a place where you allow God to love you. Tama ba? May tanong ako sa inyo, sino sa inyo ang namamahal dito sa feast natin? Nararamdaman niyo ang pagmamahal ng Diyos dito? Taas ang kamay. Amen. Amen. Baba. Now, ito yung susunod kong tanong. The feast is not just a place where you allow God to love you. The feast is also a place where you allow God to love through you. Anong ibig sabihin nun? Ay, kapatid, makinig kayo. Paglabas nyo sa feast na ito, kailangang maramdaman. Bro, may sakit ako kapag nag-play ng ilaw, kapitandaan lang. Sasayaw ako. Okay. Ibig sabihin, paglabas mo ng feast na ito, kailangan maramdaman ng mga tao sa paligid mo yung pagmamahal na nakuha mo dito. Did you get that? Ay kapatid, madaling maging religious. Mahirap. Listen to this. It's easy to become religious. It's hard to become a Christian. Do you understand that? Madaling magpaka-religious, mahirap magpaka-Kristiyano. I'll give you examples. Kapatid, napakadaling umattend ng church. Tama? Napakadaling umattend ng feast. Oo, madali lang yan. Alam niyo kung ano mahirap? Tanungin niyo kung ano. Yung magmahal ng isang sister dito na negative. Ang tawag ko sa doon, negatron. Yung kapag may sinabi ka, kukontrahin ka agad, ang ganda ng feast, ano? Angit. Hindi ka tulad sa PICC. Ang galing ng band, ano? Ingay lang. Sabi, ang ganda ng sounds, ano? Namamatay naman. yung gano'n, yung negative. Madaling umattend ng feast, mahirap magmahal ng sister or ng brother na negatron. Ito, madaling mag-worship, promise. Yung kanta natin kanina, tumalon-talon ka lang, magtaas ka ng kamay. Nag-worship ka na. Itong mahirap, tanongin niyo kung ano. Mahirap magmahal ng ka-office mate na busangon. Meron ba ganun sa office ninyo? Huwag na sa office, sa school na lang. Mahirap magmahal ng kaklaseng bully. Tama? Pakopya. Yung pag ginano ka palang pakopya. May baril ako. Yung gano'n. Baril agad. Eto, madaling mag-attend ng life group. Sino sa inyo ma-attend ng life group? Life group. Alam niyo life group? Yung mga barkadahan natin dito sa feast. Madaling umattend ng life group. Eto mahirap. Mahirap magpatawad ng mga tao na nakasakit sa iyo. Tama? Tama? O diba, parang lumanon ka, hindi niya minatch. So, naging ganun lang yung heart mo. Mahirap patawarin, tama? Mahirap. Buti na lang si Darren Espanto yung... Eto, madaling magdasal ng rosaryo, tama? Oh yes, in 10 minutes, you're done praying the rosary. Etong mahirap. Mahirap mag-serve sa mga mahihirap. Tama? Alam nyo, I stand corrected. Meron pala tayong ministry dito sa feast natin sa Bacoor na nagmamahal sa mga mahihirap. Ang problema, they want to call themselves anonymous. Anonymous the magnanimous. Anonymous. So hindi ko pwedeng sabihin sa inyo kasi daw baka mabawasan ang reward nila sa heaven. So wag na lang. So if any one of you are interested in serving the poor o kaya yung mga nangangailangan, lapitan nyo ako, i-direct ko kayo sa kanila. Okay ba yun? Okay, may kwento ako sa inyo. Merong isang mayaman nakasakay sa kanyang limousine. Siya yung nagmamaneho. Wala siyang driver. Baka daw masira yung kanyang Rolls Royce. So habang dinadrive niya yung kanyang Rolls Royce, meron siyang nakita 3 tao, mama, lahat nakaluhod. Tapos kumakain ng damo. Kumakain ng damo. 3. Tapos yung suot ng 3 yun, suot mahirap. So huminto siya. Sabi niya gano'n, anong ginagawa ninyo? Sabi nung 3 mahirap, kasi po sobrang hirap na ng buhay ngayon. Wala na po kaming makain, kaya eto na lang po kinakain namin. Kamo. Sabi nung mahirap, huwag dyan, pumasok kayo, pakakainin ko kayo sa bahay ko. So talaga, umiiyak yung 3 mahirap. Pagdating sa kotse, sabi gano'n,
Grabe sir, ang bait po ninyo. Imagine ninyo, makakainin nyo kami sa bahay niyo. Sabi gano'n ng mayaman, matutuwa kayo sa bahay ko dahil sa bahay ko maraming damo. Alam niyo, mabait na, ano? Kapatid, mahirap magmahal ng mahirap. Tama? Ay, mahirap. Promise. I'll tell you two people today, dalawang tao na nagmahal sa mahirap at dalawang tao na hinayaan nila na maging instrument sila ng pagmamahal ng Diyos. Here's the number one, Saint Francis of Assisi. Kilala niyo siya? Saint Francis, kilala niyo siya? Parang hindi kayo kumain ngayon. Kilala niyo siya? Okay, very good. Saint Francis of Assisi, here's the background. Nung panahon ni Saint Francis, doon nagbuboom ang Christianity. Pinag-aaralan nila ang doktrina, pinag-aaralan nila ang theology, pinag-aaralan nila ang Christianity, pinag-aaralan nila ang liturgy, sinasama nila ang letter F. So, liturgy, letter F, letter H, okay. So yung pinag-aaralan nila, ibig sabihin ng panahon ni St. Francis, pinapagana ang utak. Kasi iniintindi nila. But here's the thing, may isang pare, si Father Richard Rohr. Pinag-aralan niya ang teachings ni St. Francis, etong na-discover niya. Listen to this. St. Francis used the word doing rather than understanding at a ratio of 175 to 5. In other words, nung panahon ni St. Francis, na kung saan panahon para umintindi, ang ginawa ni St. Francis, siya ay nagtrabaho, nag-do. Ang sabi na do. Rather than being understanding, ginawa niya, umaksyon siya. Kapatid, that's our call for today. Huwag ka lang umupo dito sa feast na ito. Etong challenge ko sa iyo, paglabas mo, umaksyon ka. Tapigan mo nga yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, umaksyon ka. Huwag, tapigan mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, huwag ka lang magpa-cute dyan. Okay? Ito sa feast, tinatanggap mo ang pagmamahal ng Panginoon. Pero ang challenge ko sa iyo, paglabas mo, i-share mo ang pagmamahal ng Panginoon. Buti na lang ang Pope natin ngayon, si Pope Francis. Alam niyo ba, ba't Pope Francis ang pangalan niya? Alam niyo ba? Ito, nalaman ko to, yung mga Pope pala, kinukuha nila yung pangalan nila, depende yan sa mga tao na gusto nilang i-emulate. Example, si Pope John Paul II, ang gusto niyang gayahin na leadership, si Pope John Paul I. Kaya sa kanya, ginamit niya Pope John Paul II. Si Pope Benedict XVI, ang gusto niyang gayahin, si Pope, yung theology ni Pope, ng lahat ng Pope Benedict. Kaya siya ay naging Pope Benedict XVI. Si Pope Francis, siya ang Pope Francis I. Kasi siya ang unang santo na gustong gumaya kay Pope Francis of Assisi. Kaya kapatid, ang Papa natin ngayon, mahilig gumalaw. Tapitin mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, galaw-galaw. Oh yes. Dahil para kay Pope Francis, Jesus was someone you imitate, not just someone you worship. Can you read that for me, please? Jesus was someone you imitate, not just someone you worship. Si Kristo hindi lang mino-worship, si Kristo ginagaya. Here's the second person, Mary. According to Catholic theology, Mary is the first disciple. Ask me why? Kasi si Mary ang unang nag-yes kay Lord, kay God. According to Catholic theology, siya yung unang disciple. Mary was the first disciple. Tanong, sayang sana pang meron pang Mission Impossible na kanta. Pero tanong, ano ang Mission Impossible ni Mary? Do you know? Tanungin niyo ako ano? Ang mission ni Mary nung siya'y nabubuhay pa. Listen to this. Ang mission niya,
buhatin ang Diyos sa kanyang sinapupunan. That was the mission. Kapatid, listen to this. Kapatid, listen. Mary was called to be a God carrier. And listen to this. Your mission right now is to be a God carrier. That's your mission. Gusto ng Diyos paglabas natin dito, buhat natin ang Diyos. Yung ibang lalaking pilosopo, sabi ganun sa akin kahapon, bro, I am really a God carrier. I carry God in my stomach. Yung ganun ba? Kapatid, you are a God carrier. Can you tap the person beside you? Sabihin mo sa kanya, Mary's call is our call. Hawakan mo yung sarili mo, sabihin mo sa sarili mo, I'm a God carrier. Hawakan mo yung sarili mo sa dibdib, sabihin mo sa sarili mo, I'm a God carrier. Yung mga lalaki dito na malaki ang tiyan, hawakan mo yung sarili mo sa tiyan at sabihin mo, I'm a God carrier. Sumunod naman yung iba, no? Okay. Alam niyo, itong nakakatuwa kay Mama Mary, sobra siyang humble. Sobra siyang humble. Ask me why. Can you imagine this? Mama Mary, may lumabas na angel. Mama Mary, angel lumabas. Anong sabi sa kanya ng angel? Your mission is to carry God in your womb for 9 months. Alam niyo ginawa ni Mama? Ganito po ginawa ni Mama Mary? Kinuha niya yung kanyang cellphone at sabi, Angel, selfie naman tayo. Bakit? Popost ko sa Facebook at ipagkakalat ko, I'm a God carrier. Ganun ba ginawa niya? Kasi wala pang Facebook noon. Pero tanong, ganito pa ginawa niya, lumabas pa siya sa bahay at sinabing, mga kapitbahay! I'm a God carrier! Ginawa pa niya yun? No. You know what Mary did? Ask me what? Inimpake niya yung kanyang damit. At naglakad siya ng 4 na araw papunta sa isa pang buntis. Alam niyo ang pangalan? Elizabeth. At pagdating niya kay Elizabeth, you know what she did? Here's what she did. Alam mo, pinsan, alam ko buntis ka. Pagsisilbihan kita, here's what I'll do. Maglilinis ako ng sahig mo. Maghuhugas ako ng plato mo. Magwawalis ako ng bahay mo. Alam ko buntis ka. Alam ko buntis din ako. Pero magsuserve ako para sa iyo. Did you get that? Kapatid, that's how Mary, the mother of God, served right after the news. Alam niyo, nakakatawa tayo minsan. Tanungin niyo ako, bakit? Kasi obvious na yung dapat gawin, hindi pa natin ginagawa. Oh yes. May kilala akong 2 lalaki. Parehong gustong magseminaryo. Ang problema sa 2 ito, ang tagal na nilang nag-discern kung magsaseminaryo sila. Ba't nga ba ganun tayo? Pag meron tayong gustong gawin, mag-discern tayo ng 10 years. Babasahin yung purpose-driven life ng 36 times. Tapos kukuha ng 12 counselors and advisors. Tapos after 10 years, ganito pa yung tanong, Lord, anong gusto mong gawin ko? Ganun. So kinausap ko yung 2, alam niyo, obvious sa akin. Itong 2 ito was sexually abused when they were children. Yung una, sabi ko, alam mo, umattend ka ng seminar. Get healing. Umattend ng seminar. Paglabas ng seminar, alam niyo, nag-discern right there and there. Sabi niya, hindi pala ako tinatawag ni Lord na magpare. Ako lang pala yung nagpupumilit. Alam niyo yung pangalawa, kung masakit ito sa pangalawa. Sabi niya gano'n, brother, sige, a-attend ako. Hanggang ngayon, hindi pa uma-attend. Kaya hanggang ngayon, nagtatanong sa akin, bro, magpapari ba ako? Magmadri ka na lang. Alam mo na kung anong dapat gawin, ayaw pang gawin. Kilala niyo si Sherlock Holmes? Sino sa inyo nakakilala kay Sherlock Holmes? Sherlock Holmes is a detective, okay? Meron siyang assistant, ang pangalan si Watson. Isang araw, nag-camping sila. Pagdating nila sa gubat, namingwit sila buong araw. Pagdating nila sa gubat, naghabol sila ng ipon, pinagbabaril nila. Sa sobrang pagod nila, pagdating ng gabi, sabi gano'n ni Sherlock, pag na tayo, tulog na tayo. So natulog sila sa tent. Pagtulog nila sa tent, pagdating ng madaling araw, sabi gano'n ni Sherlock, Watson, gising! Watson, gising! Sabi ni Watson, Sir, bakit po, sir? Sabi ni Sherlock, anong nakikita mo? Sabi ni Watson, oh my God, ang ganda ng mga bituin, oh my goodness. Sabi ni Sherlock, alam mo ba kung ibig sabihin nun? Sabi ni Watson, ang bait ni Lord, ang dami ng bituin na ginawa, goodness.
Sabi ni Sherlock, Emot, ninakaw yung tent natin. Pakitapik yung katabi. Sabihin mo sa kanya, huwag mo tularan si Watson. Diba? Obvious na yung dapat mong gawin, ayaw mo pa rin gawin. If you become a God carrier, you impact 3 areas. How many? How many? I'll run this very quick and then I'll end. Okay? So madali lang po ito. Number 1, if you become a God carrier, if you allow God to love through you, number 1, you impact the church. Pakisabi nga, church. Listen to this. May tanong ako sa inyo, bakit kayo uma-attend ng feast? Para makakita ng pogi. Very good answer. Yung iba ang sagot ganito, para maliwanagan. Very good answer. Reverend nga. Kapatid, yung iba sa inyo sasagot sa akin, ba't ka umaattend ng feast? At ito yung sagot niya, kasi boss, gusto kong makatanggap ng blessing. That's a good answer, right? It's a good answer. It is. Tanong, sino sa inyo umaattend ng feast para makatanggap ng blessing? Taas ang kamay. Be honest. Very good. Praise God for you. Very good. But kapatid, that's not the only reason why you're attending the feast. Ask me why. Louder, why? Because the purpose of life is not to receive God's blessing, but to be God's blessing to the world. Can you read that for me, please? Loud. The purpose. That's your purpose. Kaya kapatid, hindi ko ina-encourage na umupo ka lang dito at magpa-cute. Ang ina-encourage ko, paglabas mo mamaya, be a blessing to the people around you. The purpose of the church is to change the world. Did you get that? Our purpose here is to change peace, to change Bacoor. Amen? Sino sa inyo gusto baguhin ng Bacoor kasama ako? Gusto niyo ba? You want to change Bacoor? Ayaw niyo? Ayaw niyo ako samahan? Sino sa inyo gustong sumama sa akin dahil gusto kong baguhin ng Bacoor? Nasa kamay. Hindi ako tatakbong politiko, huwag kayong magalala. Pangalan ko palang talo na ako, Burgos, di ba? Bagong pakinggan, di ba? Burgos. Burgos. Uy, etong nabalitaan ko dun sa pinsan kong British. Tinanong ko siya, Michelle, how do you pronounce our name in Britain? Etong sabi niya sa akin, my name is Britain. In Britain is not Burbos. My name in Britain is Barbas. I'm Michelle Barbas. So right now, I'm signing an executive order. Kapag tinawag niyo ako dito, ang tawag niyo sa akin, our friend, our builder, our preacher, Brother Bogs Barbas. Yes. Kapatid, no, I really want to change Bacoor and Dasma too. Kasi yun yung hawak ko ngayon, Bacoor and Dasma. Remember this, the church is not a church for insiders. The church is a church for outsiders. Pero this is a true story. May lumapit kay Bo at nagreklamo. Sabi niya gano'n, brother, bakit gano'n ang feast mo? Ang daming unholy, ang daming irreligious, ang daming malayo sa Diyos, ang daming spiritually lost, ang daming spiritual failures, ang daming atheists, agnostic, new agers, free thinkers. Bakit ganyan yung feast mo? Alam niyo yung sagot ni Bo? Tanungin niyo ako ano? Ito yung sagot niya. Kasi yung feast ginawa para ma-attract yung mga unholy, irreligious, malayo sa Diyos, maraming failure, spiritually lost, atheists, agnostic, new agers, free thinkers. At ito pang dagdag niya, sabi niya gano'n, successful kami, ano? Oh yes. Kapatid, that's who we attract. In fact, let me tell you this, let me proclaim this in Bacoor. Tayo yata ang pinaka-makasalanang community dito sa Bacoor. Alam niyo ba yon?
Alam niyo ba yon? Tabigin mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, member ka dito. I'm not saying that you continue to be sinful. I'm just saying that you allow God to change you here at the feast. Amen? So sige, pwede po maragpak. Ilan ang diyan, no? Ilan lang. Ba't kayo nakatingin? Okay. You impact the church. Here's number 2. You impact your family. Pakisabi nga family. May joke ako. Sana mag-gets niyo. Pag hindi niyo na-gets, hindi ko problema to. Merong isang apo, umiiyak sa kabaong ng kanyang lolo. At sabi niya gano'n, Lord, sana pag namatay ako, katulad ng lolo kong driver. Nung namatay siya, tulog, payapa. Hindi katulad ng mga pasahero niya, lahat sumisigaw. Yun na yun. Pag hindi kayo natawa, pa-explain nyo sa katabi nyo. Bakit sumisigaw yung pasahero? Kasi nakatulog yung lolo niyang driver. Okay? Very good. Ayaw niyo pa rin matawa? Kapatid, listen to this. Why do you want to get married? Sa mga nag-asawa dito, may tanong ako sa inyo, ba't niyo gusto magpakasal? Sa mga single dito, may tanong ako sa inyo, ba't niyo gusto magpakasal? Bakit? Para mag-asawa, yun lang? Para magkaanak? Kala niyo ba masayang magkaanak na humihisig ng baon araw-araw? Ba't niyo gusto magpakasal? Para magkaroon ng condominium? Tama. Ba't niyo gusto magpakasal? Para to live happily ever after? Kapatid, can I tell you something? Ask me what? The purpose of family is not just to raise a family. The purpose of family is to embrace a bigger family. Kapatid, kung nabubuhay ka lang para sa pamilya mo, okay yan. Pero kapatid, that's not the only reason ba't ka nabubuhay dito. Because the reason is for you to embrace a bigger family. Can I show you my bigger family? This is my bigger family. Can you show the first picture right there? Yeah. Alam niyo ba kung sino yan? Those are the servants of Peace Imus, Peace Bacoor, and Peace Dasma. So, yeah. Okay? And ito pa yung isa kong pamilya. Can you show the other picture right there? That's my Peace Builders family. Mga asawa nila, asawa ko, kasama kami sa pamilya niya. Ito yung aking life group. This is during our Christmas party. Life group namin, nag-Christmas party kami. Meron ako ipo-point out sa inyo. Tanungin niyo ako ano. Yung naka-iPad, yun yung anak ko. Mukhang iPad, ano? Kita niyo yung naka-orange na yun, yung nakataas na gano'n. At kita niyo yung naka-orange dun sa likod nung naka-green. Kita niyo? Kapatid, can I tell you something? Ask me what? Mga katulong namin sila. And they are part of family. They are. They're part of family. Pag kami nagka-gathering, kasama sila. Etong matindi. Pag kami nag-perform, sila din magpo-perform. Kaya kami naka-orange, naka-green, naka-red dyan. May performance kami niyan. Can you imagine? Grupo namin, nila lang kami 20. Tapos nagsasayaw kami. Nagsasayaw kami. Nag-games kami. Kami lang. Hanapin nyo, ito ginanap namin sa Pampanga. Hanapin nyo ang pisong ito, nasa QC. Yung mga klase. Ano yung game namin? And here's the last. Kapatid, pwede ba? Pakisama nyo yung mga may hirap sa pamilya ninyo. Include your house helps. Si Bo, tuwang-tuwa ako sa kanya. Tanungin niyo ako bakit. Kasi maraming tao proud dahil millionaire siya. Si Bo proud, alam niyo kung bakit? Proud siya kasi yung katulong niya millionaire. Oh yes. Yung kanyang katulong na si Gina, kung di ako nagkakamali si Gina, milyonaryo na sa stocks ngayon. Sa mga nag-i-invest sa stocks sa inyo, manlibre naman kayo. Alam ko, kumikita na kayo ngayon. Okay? And that's the reason for the book.
Bo Sanchez, our leader, is one who will embrace a bigger family. Sana ganun din tayo. Tapigan mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, be a bigger family. And here's the last. You make an impact at work. Kapatid, kapag ikaw ay God carrier, pati sa trabaho mo, dapat nararamdaman ng Diyos. Tanong, anong rason ba tayo nagtatrabaho? Hindi ako magtataka kung ang sagot niyo sa akin para kumita ng pera. That's it. That's one of the reasons why we're earning, right? Pero kapatid, kulang. Kasi dapat pag nagtatrabaho ka, hindi lang yun ang rason mo. Hindi lang. Dahil pag yun lang ang rason mo, pag ka nagtatrabaho, kawawa ka naman. Kawawa ka naman. Hindi ganun ang buhay. Pwede ba akong magyabang ng konti? Work because you want to let God love through you. Yung huling dalawang company ko, ASCII and WTRC. This is my company na, WTRC. ASCII was my previous employer. And gusto ko lang kasing gayahin ninyo, kaya ako ikikwento. Kapatid, sa dalawang company na ito, nung nag-resign ako, may fees video akong iniwan. Sa ASCII hanggang ngayon, ilang years na ba akong resign? 2012. 5 years na akong resign. Yung fees video hanggang ngayon tumatakbo pa. Sa WTRC kung saan hanggang December na lang ako, may fees video sila. At itong promise ng boss ko, folks, kahit umalis ka, babalik ka dito para mag-conduct ng fees video. Hindi ko ganun. Nagka-Cavite na ako noon. Ilipat yung office nyo sa galing Ortigas, gawin yung Cavite. Sige. Sabi niya hindi. That's it. Kapatid, kasi hindi lang ako nagtatrabaho, gusto kong makita nila ang Diyos sa trabaho. Amen? Tatigin mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, mag-feast video ka na kasi. Nakasan mo. Mag-feast video kayo. And I'm serious. Kung gusto niyo ng tulong, tuturuan namin kayo kung paano mag-feast video sa office. Gusto niyo yun? You want that? Parang ayaw niyo. Next slide, please. Can I ask you all to stand up? Can I ask the worship leaders to come on stage? I will need some props. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Sino sa inyo ang nag-aabang ng kwento ni Von Tanto? Kilala niyo si Von Tanto? Bogs, yun ba yung kabayo ni Lone Ranger? Yun ba yung partner ni Lone Ranger si Tonto? Hindi. Si Von Tanto, siya po yung suspect sa pamamaril doon sa nagbibisikleta. Sa lugar pa Si na. Von Tanto. Okay? Sa Milag. Doon talaga Von Tanto. Boss, ba't napasok sa usapan? Alam niyo kasi yung kwento na yun, na-amaze ako. Kasi yung iba sa inyo, lalapit sa akin, sasabihin sa akin ganito, Boss, ang hirap magmahal, di ba? Totoo, mahirap magmahal? Do you agree with me, mahirap magmahal? Oh yes. Example natin si Von Tanto. Minura ako nung nagbibisikleta Ibinaril ko. Mahirap magmahal, tama? I'll show you something. Can you hold this? Alam niyo ba't mahirap magmahal? Tanungin niyo ako bakit. Pakiulit, bakit? Kasi kapag merong stimulus, ang ginagawa natin, respond agad. Example, minura ako hindi murahin ko rin. May nagpakita ng pornography sa office Pwede. Mag-isa lang naman ako sa banyo Pwede. May babaeng nagpakit Kahit ang may asawa ko, diligawan. Tinira ako sa Facebook Hindi ba natang ko din? Did you get that? Alam niyo ba't mahirap magmahal? Kasi from stimulus, we go to response. Alam niyo ba na ganyan magtrabaho ang hayop? Stimulus, response. Here's my call for you today. Ask me what? Between the stimulus and the response, I want you to do this.
It's also called the pause. Minura ako sa kalsada eh. Tinira ako sa Facebook eh. So bago ka pumunta doon, dumaan ka muna dito. May nagpakita ng gold sa office eh. Ang kulit ng anak ko eh. Nagyaya yung barkada ko uminom eh. Alam niyo, here's what I realize. Kapag humihinto ka dito, here's where you collect the love of God. Dito. May isang lalaki kanina lumapit sa akin. Alam niyo, sabi sa akin, Brother Bogs, total naman mentor kita. Aamin ako sa'yo. Kagabi, mag-isa ako sa banyo. Dala ko yung cellphone ko. Nagkamali ako, dala ko yung cellphone ko. Eh, may wifi sa bahay. Napakadaling i-turn on yung youporn.com. Pero dahil narinig ko yung talk mo kahapon, stimulus, response, you know what I did? I put down my cell phone and prayed, Lord, mag-isa ako walang makakakita. But I will pray and ask for your love. Because today I will be a God carrier. Put down his cell phone, finish what he's supposed to do, and went out a pure man. You want to be loved? Pause. Pray. Ngayong araw na ito, we will pause. We will pray. Collect all the love that you want. Because when you go out, I want you to spread the love. Let's pray. Brothers and sisters, I want you to close your eyes. Close your eyes for this moment. Bow your heads. Huwag niyo muna tingnan yung mga katabi niyo. If nahihiya kayo pumikit, just bow your heads.